ang prinsesa at ang goblin. Noong unang panahon sa isang malaking palasyo na nasa tuktok ng burol, nakatira ang prinsesa na si Irene. Palaging naglalakbay ang kanyang amang hari, kaya naman ang mga tauhan niya ang nagpalaki kay Irene. Gusto niyang palagi siyang nasa labas. Maganda ba tong koronang bulaklak? Naku, gusto ko yun! Pero may isang bagay na hindi niya alam. Ano? Tayo na po, mahal na prinsesa. Pero, naku! Sa utos ng hari, kailangang nasa loob na si Irene sa oras ng pagsapit ng dilim. Dahil sa ilalim ng mga burol, nakatira ang mga goblins na lumalabas lang tuwing gabi. Isang magandang tag-araw, lumabas sila ni Luti, ang kanyang nursemaid. Gumala sila, lumibot sa umaagos na batis at sa mga makukulay na bulaklak. Napakaganda ng araw ngayon! Mahal na prinsesa, lumulubog na po ang... Nako! Isang kuneho! Pero... paano na to? Sinubukan niyang pauwiin si Irene. Ilang beses siyang nakiusap. Hanggang sa lumubog na ang araw. Mahal na prinsesa! Umuwi na po tayo! Teka, naku, hindi. Teka lang! Tumakbo na si Luti at nakita ni Irene ang mga nilalang na palapit sa kanila. Naku, hindi. Maling daan ba to? Hinila ni Luti si Irene palapit sa kanya, habang palapit na sa kanila ang mga nilalang. Ano yun? Tingnan mo! Mukhang wala na sila. Sino ka? Paano mo nagawa yun? Ako si Curdy at alam ng lahat na ayaw ng goblin ang musika at pagkanta. Mga goblin ba? Ang mga yun? Ganun na nga, prinsesa. Prinsesa? Hindi ka dapat narito. Sinabi ni Luti na naliligaw sila, kaya sinamahan niya sila. Nagkakasundo sila ni Irene. Anak ng minero si Curdy. Nagmimina sila araw-araw sa mga bundok. Napakadelikado nun. Maingat naman ako. Sige, andito na tayo sa palasyo. Salamat, Curdy. Babayaran kita balang araw. Pangako yun. Wala yun, Irene. Umuwi na si Curdy. At nagpahinga na rin si Irene. Sana naman maaraw bukas. Pero umulan ng malakas. At nagpa siya si Irene na libutin ang palasyo. Ang lungkot naman. Irene. Ha? Irene. Naku, ano kayang meron dun? Umakyat si Irene sa misteryosong hagdan papunta sa lumang atik. Mausisa siyang naglakad-lakad. Sumulyap-sulyap siya sa mga kwarto. Irene. Teka, sino ba yun? Binuksan niya ang pinto at namangha siya sa kagandahan ng kwarto. Wow! Sino kayang nakatira dito? Ako, Iha. Lumingon si Irene at nakita ang isang babae na may maamong mga mata at matamis na ngiti. Sino po kayo? Isa akong diwata. Matandang diwata. Narinig ko ang tungkol sa mga diwata noon. Pero wala pa akong narinig na matandang diwata. Irene. May dahilan kaya kita tinawag rito. Binuksan niya ang cabinet. Kinuha ang makislap na bola at gintong singsing. Mukha pong kakaiba ang bolang to. Gawa ang bola mula sa napakagandang sapot na tanso. Ginawa ko itong isang sinulid. Oo nga po.
At ito naman, ang singsing. Ayan, tinali ko ang sinuli dito. Ngayon makinig ka. Ilagay mo to sa ilalim ng unan mo. At kapag nakaramdam ka ng takot, damahin mo ang hangin sa mga kamay mo. Makikita mo ang sinulid. Sundan mo ito nang may tiwala. Dadalhin ka nito sa kaligtasan. Ibinalik ng diwata ang bola sa loob. At kahit na medyo nalilito si Irene, alam niyang mapagkakatiwalaan siya. Umupo sila at nag-usap sa harap ng apoy. At sobrang nalibang si Irene ng oras na yon. Hapon na. Halika, sasamahan kita hanggang sa hagdan. Masaya akong makita ka, mahal kong Irene. Ako rin po, Fairy Grandmother. Tumakbo si Irene palabas. Muntik niya pang mabunggo si Looty. Kamahalan, saan ba kayo nagpunta? Sinabi ni Irene ang lahat, pero galit na galit si Looty. Anong Fairy Grandmother? Huwag nga kayong magsinungaling. Hindi naniniwala si Looty sa mga sinabi ni Irene. Ay nako, ayaw talagang maniwala ni Looty. Ang singsing! Naalala niya ang sinabi ng Fairy Godmother. Nilagay niya ang singsing sa ilalim ng unan at mahimbing na natulog. Nung gabi ring yun, sa minahan, mag-isa lang si Curdy. Gusto niya ng ekstrang kita, kaya nagtrabaho siya ng gabi. Nakakagutom naman ng trabahong to. Kumain muna siya ng tahimik ng konting oras. Nang bigla na lang may kung ano siyang narinig. Kailangan na nating magmadali. Malapit nang magsimula ang talumpati ng hari. Naku, sana magtagumpay ang plano ng hari na turuan ng leksyon ng mga taong araw. Taong araw ang tawag nila sa mga taong nakatira sa lupa. Nakinig ng maigi si Curdy hanggang sa dahan-dahang umalis pa uwi ang mga goblins. Agad namang kumilos si Curdy. Pinukpok niya ang pader kung saan, saktong, manipis ito. Doon pala. Hari pala. Susundan ko sila. Wala pang nakakakita sa hari ng mga goblin. Natanaw ni Curdy ang mga ito na naglalakad, papunta sa madilim na lagusan, at tahimik niya silang sinundan. Nang pasukin niya ang lagusan, napakaraming goblin ang naglabasan. At nang nagtipon-tipon na ang mga ito. Malamang siya ang hari. Makinig kayong lahat. Bukas ng gabi, gagawin natin ang plano. Dapat magmakaawa sa atin ang hari ng mga taong araw. Tama yan! Malapit nang magawa ang lagusan. Dapat tayo magukay sa ilalim ng palasyo at dukutin ng prinsesa. Gumawa sila ng lagusan para dukutin si Irene. Kailangan ko sabihan ng... Nabaling ang pansin ng mga goblin sa pagsigaw niya. Paano siya napunta rito? Isang taong araw! Huliin siya! Mabilis na pinatulog ni Curdy ang flute at narindi silang lahat dito. Tama na! Huliin niyo siya! Bilisan niyo! Nahirapan silang sumugod. Nakipaglaban si Curdy. Pero mag-isa lang siya. Huli ka! Ngayon dito ka lang at hindi mo na ulit makikita ang araw! Anong pakiramdam to? May masamang nangyari. Natatakot ako. Bigla siyang may nahawakang kakaiba na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang sinulid ni Fairy Grandmother. Naku po. O sige, magtitiwala ako at susundan kita. Sinundan ito ni Irene papunta sa madilim na palasyo.
at palabas sa hardin. Naglakad siya sa paikot na daan, sa taas ng burol. Nanginginig at may konting takot siya, pero tiniis niya ito. Hanggang marating niya ang minahan. Naku po, papasok pa sa ilalim. Ay, kailangan kong magtiwala sa sinabi ni Fairy Grandmother. Kahit may takot siya, sinundan niya ang sinulid. Papunta ito sa sikretong lagusan at loob ng bundok hanggang sa tumpok ng mga bato. Pumasok doon na sinulid. Ano nang gagawin ko ngayon? May tao ba riyan? Curdy? Ako to, si Irene. Irene! Bakit nasa loob ka ng mga bato? Pinaliwanag ni Curdy kung paano siya kinulong ng mga goblin sa bato. Sinimulang tanggalin ni Irene ang mga bato. Pagod na pagod niyang inalis ang mga ito. Curdy, natanggal ko na lahat ng mga bato, pero may tabla roon. O sige, umatras ka! Sa wakas, Irene, bilis! Kailangan nating... Pero walang narinig si Irene. Sinundan niya ang sinulid sa kuweba at nakita ang sikretong lagusan. Saan ka pupunta? Irene! Curdy, sasabihin ko lahat sa'yo mamaya. Pero sa ngayon, magtiwala ka muna sa akin. Sobrang naguluhan si Curdy kung paano siya nahanap ni Irene at kung paano niya nalaman ang daan ng ganun kadali. Sinabi ni Irene ang tungkol sa kanyang fairy grandmother at ang sinulid, pero hindi siya naniwala. Naglakad sila sa madilim na lagusan ng halos ilang oras at hanggang sa narating nila ito. Ay, sa wakas, nakalabas na tayo. Ha? Itong hardin namin? Nakaramdam ng antok si Irene. Kaya naman nagpaalam na siya at umuwi. Pero habang si Curdy naman, nahuli siya ng gwardya nang paalis na siya. Hoy! Sino ka? Bitawan niyo ako! Sumama ka sa akin. Sigurado may masama kang ginawa. Kinulong nila si Curdy. Teka! Makinig kayo! Nasa panganib ang prinsesa! Pinaliwanag ni Curdy ang plano ng mga goblin. Nagmakaawa siya pero tinawanan at iniwan lang siya. Nabigo siya ng husto. At sa labis na pag-aalala, nakatulog siya sa loob ng kulungan. Nakita niya sa panaginip ang fairy grandmother na siyang tahimik na binuksan ng pinto. Mabait kang tao, Curdy. Pakiusap, iligtas mo ang mahal kong si Irene. Teka! Sandali! Totoo ba yun? Bumangon siya at nakita niyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa labas at nakita ang mga kawal na nakahanay kasama si Looty. Hindi ba trabaho niyong bantayan siya? Kailangan nating hanapin ang prinsesa. Bigla namang may naramdaman si Curdy sa kanyang daliri at yon ang sinulid. Agad niyang sinundan ito. Nako, ikaw pala yan. Ang nagligtas sa amin mula sa goblin nung gabi. Ano? Naniniwala na kayo? Magtiwala kayo. Dadaling ko kayo kay Irene. Napaisip ang mga gwardya pero nagtiwala sila sa kanya. Sinundan ni Curdy ang sinulid at ganun din ang mga gwardya. At di nagtagal, nakarinig siya ng mabilis na mga yabag. Ayun! Ngayon na! Kumanta na tayo! Alam ng mga gwardya ang kahinaan ng mga goblin. Umaawit silang sumugod ng may katapangan. Nagsiiyakan at hiyawan ang mga goblin.
Niligtas ni Ferdy ang prinsesa at sa oras na ito, nagsipagbalikan ang mga ito sa kuweba nila. Hey! Umalis na tayo rito. Madaling araw na. At malungkot na lumapit si Looty kay Irene. Sinabi ng pinuno ng mga gwardya na tabunan na ang lagusan. At kinabukasan, nagdiwang ang palasyo sa kanilang tagumpay. Sa katunayan, nagtagal ang selebrasyon ng ilang araw dahil sa paglayo ng mga goblin sa burol ng habang buhay.